Hi guys, binigyan ako. Yes, sir. Yes po, sir. Okay, salamat. Start na tayo. Ha? Wait lang. Share lang ako ng ating screen. Kamusta? Mahirap ba? Mahirap ba yung topic natin, yung subject? Medyo magulo ba? Pero po, Medyo, sir. Yun, no. Expect ko na medyo mahirap talaga yun sa level nyo. Kasi bago eh. Diode siya eh. Plus, this time, wala pa akong sinesend na mga video or wala pa akong mga pinapost na video. Pero, tatry natin siyang padaliin ngayon, hopefully. Hopefully, makuha natin ngayong discussion. Kita niyo yung ano ko? Kita niyo yung screen ko, guys? Module 3, Basic Diode Circuits. Kita ba? Apo, sir. Okay, salamat. Sige, start na ako ng klase habang may mga kumakatok pa habang inaantay pa yung iba. Kasi i-wrap up ko lang tong module 3 kasi ang pinaka-topic natin talaga today itong module 4, okay? Pero hindi natin masyado mag-address yung idea sa module 4 kung medyo nakakahilo yung module 3. And I decided na simulan sa module 3 yung talagang pinaka-klase kasi yung module 2 and 1 or yung lessons 2 and 1 mga ano lang naman yon, hindi naman lang. Mga concepts kasi behind doon. So, ano bang meron sa diode, basically. So, wait lang. Nakita dito din yan. So, familiar na naman kayo sigurong lahat kung ano ang diode. Tama ba? Wait lang. Ito lang share ko. Hanap tayo sa internet. Google muna tayo ng konti habang inaantay pa yung iba. Share lang ng screen. So, hitting yung screen. Pumunta lang ako kay Firefox. And kalat naman tayo sa internet. So, pakilala ko lang kayo kay Diode. So, kita nyo ba yung screen ko? Ito yung ano yung itsura niya physically ng diode. Siguro kasi nakakita naman kayo kung anong itsura ng capacitor, anong itsura ng resistor, di ba? Anong itsura ng transformer. Ano ba basically yung pinag-aaralan natin ngayon, sir? So ano ba yun? Ano ba itsura nun? Yun yung sinasabi natin yung diode. Ang pinaka-basic na itsura ng diode kung mahilig kayo magtitingin sa mga boards, di ba? So, or sa mga circuits, yan, yung nasa harap natin. Basically, yan yung pinaka-diode. To be honest, ang diode class, napakaraming uri niyan. Actually, ang LED, kaya nga LED, light emitting diode. Diode din po yun, ang LED bulb. Diode din siya. So, pag sinabi natin diode, kung makikita niyo doon sa lesson natin, yung symbol niya or schematic, yung parang triangle na may guhit, di ba? Tapos may anode and cathode. Or basically, may positive at negative. Then, ang physical na itsura niya, pag binibili mo siya, is ganyan. Kulay itim lang siya, napahaba lang ng konti. Tapos may marking or parang may coating na stripe na silver sa dulo, di ba? For example, kung ikikit mo yan, ayan lang siya. Yan basically yun. Yung nakita niyo na diode. Pero gaya na sabi ko, napakaraming uri ng diode, but in general, ano ba yung pag sinabi natin na diode? Ito yung itsura niya. Okay, kulay itim siya na may coating siya na stripe na silver sa pinakadulo. So madali naman tandaan sa actual versus sa theory or versus sa pinag-aaralan natin kung yung symbol niya ng anode cathode is ganito. Wait lang. Kung makikita niyo sa screen ko, kung ang pinaka-schematic symbol is yung triangle tapos may guhit, then anode yung sa may pinaka-puwet ng triangle, sorry sa word. So yun yung pinaka-positive. The negative part yung may pinaka-guhit na sa symbol niya, okay? Sa physical lang, pag bumili ka ng diode, syempre may sinusunod tayong schematic, di ba? Meron nga pala tayong project dito guys, pero nasa bandang dulo pa yun. Bandang katapusan pa ng June yun. Sabi ko ngayon, gagawa tayo ng power supply. So, pag binili mo siya sa physical, parang ganito nga itsura niya, kulay itim lang siya na may strap sa dulo. Madali lang naman tandaan. Yung cathode, yung pinaka may guhit,
sa physical or sa literal ko ng itsura pag binili, yun din yung strike na silver. Okay? So, yun lang yun. So, kung yung may guhit Toyo dito sa yan. schematic, kung ano yung may toyo? Sino may toyo? So, kung pakinit lang po ng microphone, tsaka yung manok, baka magalit yung papa mo kung anong ginagawa mo sa manok. So, okay. Tapos yung pinaka-stripe na silver or yung coating na silver sa dulo, yun yung pinaka-guhit nung cathode natin. Okay? So, stop ko lang yung share na to. Punta lang tayo sa pinaka-lesson. Kaninong manok yun? Kay Raymart. Huli ka. Kita. Nag-stop ako ng share. Ayun, sige. Asa na tayo? Wait lang ha. Parang may kumakatak pa sa ating bahay. Okay. Kaya lang ako ulit ng screen. Punta na tayo sa pinaka-lesson. Okay. Basic diode circuits. Yung umpisa nga, sabi ko medyo nakakalito kasi prinsipyo siya. Paano ba gumagana basically ang diode? Ang kaibahan niya kasi guys sa resistor, ang diode, babawan na lang natin yung salita, no? Tanggalin na natin yung parang pinaka-theoretical niya kasi pagka purely theoretical na explanation, kilala niyo naman ako mag-explain, lalong malilito or lalong mahihirapan. So, padaliin lang natin ang buhay, okay? Ang diode, isipin mo na lang or punta muna tayo sa resistor, guys. Ang resistor, pag nilagyan mo lang siya ng kuryente or nag-apply ka na lang ng kuryente or electricity, magkakaroon ng current, may magpo-flow, di ba? So, alam naman natin yon. Ang kaibahan niya sa diode, guys, ang diode, kahit physical mo siyang ikabit, or for example, itong nasa diagram ko na lang na to, lapit lang ako baka may mga naka-cellphone, i-zoom lang natin ang konti. Nakikita mo dito sa may bandang right side, yan. Ang diode, ang kaibahan niya, pag kinakabit mo siya sa isang circuit, for example, sa isang wiring na ganyan, kahit physical na nakakabit, so pag sinabi kong physical na nakakabit, literal na nakahinang, nakaduktong, nagigets niyo yung sabihin, kahit physical siya na nakakabit, hindi siya agad-agad gumagana. Anong gustong sabihin ni Sir Ramos doon? Imagine niyo guys, ang pinakasimpleng term lang dyan, ang diode ay parang switch, okay? Physically, nakakabit siya, pero hanggat hindi siya nag-turn on, mamaya pupunta natin ano ba yung pag sinabing turn on. Hanggat hindi gumagana yung pagiging diode niya, hindi magkakaroon ng flow ng current sa kanya. So kung sa physical lang, imagine mo, ang diode mo, just lang po, wait lang. So kung sa physical, again, ang diode mo nakakabit, pero wala ka namang enough na potential or enough na current or enough na voltage na ina-apply sa kanya para makapag-flow ng current. Ang diode mo basically naka-open lang siya na switch kung i-imagine mo. Hindi basta-basta nagpo-flow yung current or yung nagkakaroon ng turn on voltage ang isang diode. Yun yung mga umpisang part na pinag-aaralan natin na nakakawindang na kung ano yung pinapasolve ni Sir Ramos na merong diode current, yung ID, yung nakikita yung IS or yung saturation current, VD, ano ba yung diode voltage na yan, yung turn on voltage na yan. Ngayon, i-wrap up natin yon or parang isa-summarize natin. Ano ba itong mga pinaggagawa ni Sir Ramos basically, di ba? Okay, punta natin. Simple natin ulit. Wait lang, ayaw mo mag-zoom out. Yan. So sabi dito sa module 3 natin, sa umpisang part, can I have permission to screen record, sir? Nasa work po kasi ako. Delete ko po after mag-review. Pwede naman. Para ba mag-allow ng screen record? Sige, ako na lang nag-record. Hindi ko makita kung saan i-allow ang record. Tuloy lang natin. Sasend ko na lang sa'yo, Raymart. Okay? So, naka-record na tayo. Then, nasa na ako? Nawala ako. Sa basic diode circuits, try na natin. Sabi lang dito, sa wrap-up lang ng session natin, analyze daw yung basic diode circuit. So, ibig sabihin, patry natin magbasa ng schematic or ng circuit tree or circuit na merong diode basically. Maintindihan natin paano ba gumagana or paano ba nagper-perform yung diode. Tapos may nakalagay lang dyan, complete VD and ID or yung diode voltage at diode current ng isang diode, obviously, sa series at parallel circuit. So magkakaiba pa yon. Tapos observe how diode works as a switch in a series parallel circuit. So ulitin ko, di bale na makulit, ang pinaka-technique lang dyan guys para maintindihan nyo paano ba ang mundo ng diode. Isipin nyo lang siyang switch.
hanggat hindi siya nagta-turn on, di ba ganun ang switch? Hanggat hindi mo siya ino-on, hindi siya gumagana or nagkakaroon ng closed loop or nagkakaroon ng current. Obviously, hindi gagana ang ilaw mo or kung ano bang bagay kung hindi naka-on yung switch. So parang ganun ang diode. Ang kaiba lang, yung normal na switch or yung sabihin natin switch sa bahay lang or yung typical na switch basically is physical na switch na kailangan mong pindutin, di ba? Whereas ang diode, electronic type na siya na switch. Ibig sabihin, wala ka naman nakikitang physical na switch na kailangan mong pindutin para gumana yung diode. Yung mismong diode, siya na mismong switch. As long as gumana or nagkaroon ng potential sa kanya, mamaya explain natin yun, doon lang siya magpa-turn on or doon lang niya i-allow na tumagos yung current. Okay? Nagets niyo ba yung pinaka-idea? Guys, kung meron kayong comment or reaction or tanong, pwede niyo i-unmute yung mic niyo. Diretso na agad tayo para medyo interactive yung dating nung lesson natin. Okay? So, punta na tayo agad sa circuit. Okay? Maganda kasi mag-solve or mag-explain pagka may actual na sa harapan natin. Di ba? Ito, letter A nakalagay. Solve the diode VD and ID in a series circuit. Ibig sabihin, in literal na V sub D and I sub D, ano ba yung mga pinagsasabi sa binigay niyo ni Sir Ramos? Simple lang. Literal na ano daw yung voltage sa diode. Tsaka ano daw yung current na dumadaan dun sa diode. Kaya nga ID tsaka VD. Diba? So take note, kanina nabanggit ni Sir Ramos may turn on. Ibig sabihin, physically, guys, literal na isipin mo, hawak-hawak mo yung diode na yan. Yung mismong diode, kumakain siya or kailangan niya ng voltage para mag-turn on. Okay? So, explain natin yan. So, ang nakalagay dito, isa natin nga daw yung VD at ID, given na ang saturated current or saturation current is 10 raised to negative 12 or 10 pico or 1 pico, sorry, 1 pico ampere. Okay? So, careful tayo ulit sa SI units natin ha. May nagtatanong nga pala nito guys, paano daw pindutin to sa calculator? Okay? So, wait lang ulit. Ulit na sir. So, yung screen, share ko mismo yung screen. Yan, kita yung screen. Kita niyo yung calculator ko guys. May mga nagtatanong kasi minsan nalilito. Kita niyo yung calculator ko? Apo, sir. Ayun, salamat. Paano ba i-express yung nakikita natin ditong saturation current na 10 raised to 12? Sa calculator. So, baka may malilito ang iba dyan. Sa engineering notation po, yan lang yung 1 raised to 12 negative. Ayan, basahin mo. Di ba yung nasa PowerPoint ko, kung makikita mo sa screen, nakalagay 10 raised to 12. Di ba? Pag nilagay mo siya sa calculator na naka-engineering mode yung calculator mo, it is simply 1 times 10 raised to negative 12. Okay? So yung nasa PowerPoint na slide ko naka-highlight na 10 raised to negative 12, it simply means 1 pico. Okay? Or 1 raised to 1 by 10 raised to negative 12 ampere or 1 pico ampere. Okay? Hindi iba yung meaning iba yung meaning yan dito. Or sorry. Etong tinag ko sa calculator, yan yung nasa PowerPoint ko. Iba yan dito. Okay, obvious naman, kita naman. So, iba yan dyan, ha? Dyan, ang basa mo dyan, yan yung sinasabi ko na 10 pico. Pero take note, kung logic lang, simple mo lang, ang nakalagay dyan, 10 times 10 raised to negative 12. So, nakalagay naman sa PowerPoint ko is, diretsong 10 raised to negative 12. So, ibig sabihin lang yan ay yung una kong tinype kanina. So, kailangan ko lang i-expound yung ganitong part ng lesson kasi nalilito ko sa kakapindot. So, yun lang ang ibig sabihin yan. 1 pico lang yan. Okay? Then, ayun na. So, meron tayo saturated current or IS. Naalala niyo yung dati natin subject, KVL tsaka KCL. Gumawa lang daw muna tayo ng KVL loop. Magmula sa umpisa, in which 5 volts papuntang negative 5. Kung i-analyze nyo, paano ba nasulat to? Itong ha-highlight ko na part. Paano nangyari sir yung 5 minus 20 IR minus VD minus negative 5? Diba? Analyze mo lang. Simplihan lang natin. Din direction ng current, itong ginagalawan ng mouse ko, itong part na yung pinaka-circuit natin, diba? Lakayan natin ng konti, is downward in direction ng current. Diba? Naalala niya sa KVL, KCL, nag-a-assume ng direction, diba? So magsimula ka lang sa taas. So that's 5. Kaya nasulat dito, 5.
minus 20 IR, di ba ang KVL tsaka KCL, sinusubtract ng sinusubtract, summation is equals to 0, di ba? Kaya minus ka lang ng minus. Naalala niyo yung lesson? So kaya minus 20 IR, sorry. Yung IR or yung current dun sa resistor, kung makikita mo dun sa schematic natin, obviously, siya din yung current ng diode, di ba? IR is simply equal sa ID. Nagets niyo yun? So, then, minus VD. So, yung VD, yung mismong voltage na kinakain nung diode. Literal na merong katiting na voltage yan dyan. Ma-appreciate nga yan guys pagpunta natin sa mga susunod natin na topic, lalo na pagdating sa power supply. Okay? Then, after nyan, minus negative 5 or minus negative 5 volts. So, huwag kayong malilito hindi siya diretsong minus 5. Minus negative 5. Dahil ang nakalagay doon sa schematic mo or doon sa circuit natin, kung ginagalaw ko, is negative supply siya. Diba? So, then equal to 0. Gets? Tapos ito na, sinabi ko na rin ito kanina. Also, this is series. So, obviously, IR is simply equal sa ID or yung current ng resistor, yun din yung current na tinutukoy na dumaloy doon sa diode mo, which is ID. Diba? Then ito, inayos lang itong part na to, kaya obviously, rewriting lang nakalagay. So, tanggal-tanggalin mo lang yung mga polarity, minus negative 5, or pagsamahin natin, basically, yung 5. So, 5 sa 5, so magiging 10, doon lang siya galing. Then, i-rewrite mo lang siya, or aayusin lang natin, di ba? Dahil ang hinahanap natin ay VD, pwede na, actually dalawa, VD tsaka ID. Pwedeng unahin muna natin siguro VD. Bakit yun ang una natin hinahabol? Kasi kung titingnan mo, yung equation na nagawa natin is 10 minus 20 ID equals sa VD. Diba? Itong part na to, galing siya dito na inayos. Nire-write ko lang. Nagets nyo, nasundan niyo yung part na yun. So 10 minus 20 ID, dito lang din yan galing. Kung nagsama natin yung dalawang 5, then itong negative VD, transpose mo lang sa kanan o ilipat mo lang, kaya naging equal to positive VD. Doon lang siya galing. Bakit itong hinabulang equation ko? Again, sabi ko nga, kanya-kanyang gawa ng equation yan. As long as naiintindihan mo yung circuit kung paano basahin, nalala yung lesson, paano gumawa ng KVL at KCL loop. Then, bakit ito yung atake na ginawa ko doon sa pinaka-equation? Kasi, alam ko na meron akong formula ng ID na ang gamit, itong mahaba na to. Naalala niyo yung formulang mahaba na to, yung medyo nakakainis na part na module 1 sa module 2, di ba? Alam natin na ang ID is equal sa IS, yan naka-highlight ko na part, lapit tayong counter. Ang ID ay equal sa IS, naka-times sa e raised to VD over DT or minus 1, whereas yung VT, yung value ng VT ay fixed na 0.026 unless i-specify siya. Then, anong habol dito? Kung titignan mo tong equation na to, pare-pareho na siya. Meron tayong value ng IS, tama? Meron. Binigay siya dun sa umpisa, di ba? Ayun, nakalagay siya dito. Yung sa may calculator na pinasok ko kanina, yung 1 pico, di ba? Then, meron akong value nito. Ang may iwan ay puro VD lang. Dahil ang VT, may value na naman tayo niyan, di ba? 0.026. Itong nasa kanan na part, sinubstitute na niya lahat, may iwan na yung VT. Ngayon, ito yung medyo bago sa inyo. I don't know, baka na-encounter nyo din naman siguro ito nung high school. Na-encounter nyo na ba nung high school itong iteration technique na to? Nakalagay dyan, using iteration technique, we solve VT is equals to blah blah blah. Familiar na ba kayo guys kung ano bang iteration technique o paano siya gumagana? Alam ko sa mga naunang module, binanggit ko yata yun sa bandang module ko yata yun. Or naintindihan niyo na ba basically paano gumagana ang iteration technique? Hindi pa. Tinuro na ba sa inyo ng mga teacher niyo dati? Hello? Hello? Ako sa po. Ano ba ba? Didinig niyo ba ako guys? Hello? Opo, sir. Dinig po kayo. Okay. Mukhang si Benitez yun malalim ang boses. So naturo na ba sa inyo kung anong iteration technique? Oo, hindi. Hindi ako magagalit. Gusto ko nga malaman. Hindi po, sir. Hindi ko po alam yan. Natatandaan ko ganun, sir. Ayun, Ayun di ba, natatandaan. Walang problema. Sir, wala po Kala natatandaan. nyo naman ako at least magpakatotoo tayo, di ba? Simple lang natin, yung iteration technique sa English,
nakaka-intimidate lang pakinggan yan. Pero in Tagalog, kagaya nating mga Pilipino na Tagalog, ibig sabihin, mga Taga-Laguna lang, simple lang natin. Ang iteration technique ay ano? Huwag ka na magpakalayo-layo. Huhulaan mo. Manghuhula ka lang dyan. Diba? So sa mga mahilig, yung mga mahilig manghula sa exam, yun. So pwede mo sabihin, ang ginagamit ko kasi iteration technique. Okay? Isa sa iteration technique, nabanggit dito yun sa mga unang module kaya tayo. Ang iteration technique kasi, isa siyang, kung titingnan mo kasi kung ginagawa ko lang ginagawa ko lang mababaw or light yung atake nung pag-aaral natin kasi kung isipin mo ng oras na alas 2 ang init-init, nakakatamad mag-aral minsan, di ba? Kasi oras tapos yung teacher mo puro math pa yung tinuturo, di ba? Itong naka-highlight na part, titigan mo, di ba? 10 is equals to 20 times 1 pico na naka-times sa e raised to bd 0.06 minus 1 all over quantity close plus bd. Tingin mo ba merong way para ma-solve yan? Di ba? So, kaya mo siya sinabing iteration technique. Ang iteration technique, guys, ay isa-isa mo siyang tinatry na magpapasok ka ng values na masasatisfy yung equation mo. Anong gusto kong sabihin dyan? Etong, di ba nakalagay sa left side 10? 10 is equals to, napakalaking equation. Itong hinighlight ko, di ba? Huhulaan mo yan. Literal na no joke po yan. Magta-trial and error ka dyan na maglalagay ka ng values na pagka kinumpute mo itong naka-highlight na to, literal na try mo lang na, for example, kasi dito lumabas ang sagot daw, di ba? VD is equals to 0.519. Ayun, daya naman ni Sir Ramos, meron nang nilagay agad na value, di ba? Pero sinod lang din kasi yan. So kung nare, hindi mo alam na ganyang value kasi parang suntok sa buwan, napakaraming value pwede ilagay, tama ba? So ang iteration technique lang, trial and error siya in such a way na itong naka-highlight na part ko, yung right side ng equation mo, mag-i-equal sa 10. Naigas nyo? Sa kaso na to, sa equation na given na to. Nag-i-equal siya dun sa left side. Mag-try ka muna. Siguro, try mo dito ipasok, 1. Tapos dito, plus 1. Diba? Kasi ang VD, inassume ko lang 1. Diba? From there, tignan mo kung lalabas, malapit sa 10. So, obviously, malayo ang lalabas dyan. Then, kung malayo, try mong ibaba. Subukan mong 0.2. Diba? Tingnan natin kung anong lalabas. Ang iteration technique naman dyan actually guys, ang china-challenge dyan yung familiarity niya sa math. Okay? So, anong familiarity sa math, sir? We all know na itong exponential part, e raised to blah, blah, blah. Anything na inire-raise mo sa yung exponential na i-raise mo yung isang factor, ang makukuha mo dyan normally ay malaking value. Okay? So, kita mo naman dito nakalagay dyan, minus 1. Diba? So, definitely, itong part na to, nandun lang tayo sa math side, this one should be, obviously, greater than 1. Kasi yung equation mo kailangan masatisfy. Kasi, kung titignan mo nga, ang kailangan mong habulin ilan? 10. Tapos titigan mo, madali namang kapain siya guys kung tititigan mo itong nakalagay dito 1 pico. So na naka-times sa 20. Kahit naka-times sa 20 yan pero pico, napakaliit na decimal point yan, di ba? So kung i-imagine mo, pero may isa kang clue. Sa labas, may nakalagay na plus BD. Di ba? So from there, pwede mo siyang kapain. Anong ilalagay ko dito? Decimal point o super laking value na 100, 50, 2, 1 or decimal point lang. Kasi may gusto kong sabihin. So, sisimplehan lang natin ang iteration technique. So, ayan recorded pa tong video natin. Coming from your prof. Nag-i-exist po yung trial and error sa engineering. Okay? Ang tawag doon, iteration technique. Okay? Pero hindi naman syempre basta huhula-hulaan lang. I-filter mo rin yun, makakakuha ka ng iba't ibang values kasi trial and error nga From there, pipili ka ng pinakamalapit hanggang sa umabot ka dun sa nagsasatisfy yung equation mo. Dito nga sa highlight ko na to, kailangan mag-satisfy itong right side mo na closest sa 10. So, pwede naman i-try niyan sa calculator. Kung meron kayong hawak na calculator niyan or hiwalay na Android phones, diba? Pwede mo siyang i-try na scientific. Try mo ipasok to, itong 0.519. Substitute mo dito. Hindi naman lalabas dyan guys, eksaktong 10
pwedeng ano yun ang lumabas 10.003 o pwede nasa kabilang dulo 9.9932, may gets nyo? Ibig sabihin ko, ano yung closest possible, di ba? Kasi parang ang lupit mo naman, paano mo naman nasabi sa mga 0.519, di ba? Parang dinadaya naman kami, di ba? So, trial and error lang yan ng trial and error hanggang sa makakuha ka lang ng value na closest sa equation mo. Ibig sabihin yan, sa mga exam natin or sa mga exercises, di ba? Pwedeng ang VD mo ay magkaroon ng iba-ibang sagot. Negas nyo? Actually, doon ko malalaman kung mga estudyante nagkopyahan o hindi. Kung magkakaiba yung value ng VD nila, pero dikit-dikit, pwedeng kunwari, yung isang student, yung student A, sagot niya 0.519, di ba? Pero yung isang student, ang sagot naman niya ay 0.498, di ba? Pero pagka kinumpute, halos pare-pareho naman pag ni-round off, 10 lang din ang lalabas, satisfy pa din. So, mas magtataka pa ang prof nyo kung sa usapang ano lang to teacher, estudyante na moda, mas magtataka pa ako kung pare-pareho kayong 0.519 ang sagot, di ba? Parang napaka-ideal naman na lahat kayo iisang trial error na method na ginawa, di ba? So, asan ba tayo? Ba't ba tayo napunta doon? So, from iteration technique, in-explain ko na kung ano yung iteration technique. So, magsasubstitute ka lang ng values. Nakuha daw niya na VD equals to 0.519. Okay? Then, sabi dito, from 1, balik ka lang doon sa original equation mo kanina. Oh, may mahabi pa pala. Sorry. Yung original equation mo na 5 minus 20 ID minus CD plus 5, naalala mo? Yung original. Actually, pwede mo rin namang gamitin itong nandito yung ang tawag doon, sinimplify mo na version. Dahil meron na tayong value ng VD, pwede mo na ipasok yung value ng VD kasi kailangan mong kunin yung current naman or yung ID mo. Kasi yung tinatanong di ba? Hanapin daw yung VD at ID, di ba? Then from there, substitution lang yan. Ayun na, nilalabas ka na value na 474.03 microampere. Okay? Wait lang ha. Nadidinig ba o guys? Parang naputol pala kanina. Go? Opo, sir, opo. Okay na? Bakit kanina ay nawala? Okay, tuloy lang tayo. Itong pangalawang example natin, guys, mamaya mapuputol may 7 minutes pa. Mag-join lang tayo ulit pagka naputol. Itong pangalawang example natin, ang kaibahan niya dun sa kanina, yung kanina kasi, series lang siya, isang pirasong diode lang siya. Dito, ipa-fast break ko lang tong part na to, no? Dalawang diode pero naka-series, di ba? Then, hindi ko pa habain yung explanation dito kasi puro direct substitution naman yan. Tsaka kilala ko naman yung batch nyo na mabilis lang kayo pumikap or magbasa. So, madali na mag-gets. Ayun, sinabi naman dyan na obviously, dahil naka-series, yung current na I1 or yung current na pinagmumula na 1 ampere, kung titignan mo yung circuit, pamilya naman kayo magbasa na ng circuit, di ba? Obviously, yun din yung dumaloy na current sa ID1 or diode 1, tsaka diode 2. Kaya nakalagay dyan, diretso na siya. ID1 and ID2 is simply equals to I1, which is only 1 ampere. Then from there, meron tayong saturation current. Ang saturation current, depende yan sa specs ng diode. So, wag niyong pahirapan sarili nyo, binibigay yan. Nagets nyo? Hindi siya yung hinahanap. Not unless baliktad, may ibang given, siya naman ang sinusolve. Okay? So, kung sisimplahan lang natin, sa letter B kasi, ang pansin niyo, anong pinagkaiba niya, ang sabi, sa original na tanong kasi nakalagay, hanapin daw yung ID1, ID2, VD1, VD2. Nagets nyo? Sa letter A, pareho lang yung saturation current ng dalawang diode. Tama ba? Kaya kung titignan mo, ang treatment, pareho lang ang lalabas na VD. Kasi mathematically, pareho lang ang i-compute. Diba? So, kaya ako sinashortcut kasi na-explain ako dyan. Sa letter B, kung titingnan mo, ang IS1 or yung saturation current ng diode 1, naka-raise sa negative 14. Tama ba? Whereas sa diode 2, yung saturation current number 2, naka-raise siya sa negative 13. Di ba?
pag sinolve mo siya, so obviously, hindi na siya pareho. Pareho ng formula, pero magkaibang values ang ilalagay mo. Ayan, kita naman sa baba. Oh. Ito, dito, ang nakalagay, negative 14 para dun sa diode 1. Wait lang po ah. Then, negative 13 para sa diode 2. Diba? Kung papansinin nyo guys, dahil, ito na yung gusto kong sabihin. Hindi dahil pareho ng current na dumaloy sa kanila, sa circuit, nakikita nyo, ay pareho lagi ang makukuha nyo na diode voltage sa kanila. Hindi po. Magkakaiba yan, magkakatalo yan kung magkaiba yung saturation current ng bawat pyesa, ng bawat diode. Mathematically, pag tinitigan mo, ayun naman oh, makikita mo siya. Yung VB1 or yung turn on voltage nung diode 1, ang lumabas 617 millivolts. Pero sa kabila, ang lumabas 557 millivolts. So anong gusto ko lang sabihin diyan? Ang ibig sabihin lang yan kung sisimplihan lang natin yung discussion. Sir, bakit nagiging magkaiba yung turn on voltage nila dahil sa magkaiba yung saturation current? Ano ibig sabihin nun? Balik tayo dun sa sinasabi ko kanina na ang diode ay isang switch, di ba? So dahil kailangan niya sa diode 1 ay mas maliit na current, na saturation current yung binigay na spec sa kanya, pansinin mo anong lumabas. Mas mataas na voltage yung kinakain niya actually. Nagets nyo? Ina-absorb niya yan. Nagets? Hindi. Ang diode, guys, sabi ko kanina, di ba, turn on voltage, yung term ni Sir Ramos, di ba? Huwag niyong isipin na ang diode ay power supply. Nagets nyo na pag sinabi natin VB1 ay 0.617 na ibig sabihin, pwede akong magbigay ng 617 millivolts. Hindi. Ibig sabihin nun, yun yung kino-consume. Sa physical, yun yung kailangan na voltage para gumana yung pagiging switch nung diode. Na-gets nyo? So dahil dito, na mas maliit lang yung saturation current na nire-require niya, mas malaki yung voltage na, hindi ko sasabihin gene-generate na ina-absorb niya, na kinakailangan para gumana yung pagiging switch niya. Nagets niyo yung gusto kong sabihin? So yun yung gusto kong itanim lang kumbaga sa learning nyo ngayon na yung turn on voltage ng diode ay ito yung kailangan na voltage ng isang diode para mag-close or para gumana yung pagka-switch. Pagka nag-close or gumana yung pagka-switch, anong mangyayari? Tatagos na ngayon yung current, di ba? So literal na parang physical na switch na siya. Magpe-turn on na, magtutuloy-tuloy yung circuit niyo. Tandaan niyo lang yun guys ha. Ibig sabihin, kung i-analyze mo, ibig sabihin, kung hindi enough yung voltage na hinihingi ng diode mo, kunwari sabi ng diode, di ba, sa kaso na to, yung diode 1, sabi niya, ang kailangan ko ay 617 millivolts para mag-turn on ako or para gumana yung pagiging diode ko or para magka-loop ako, di ba? Kung hindi enough, kunwari, ang pinasok lang na voltage yan or ang pumasok lang na voltage yan, 0.3, hindi magko-close yung pinaka-switch mo, hindi gagana yung pinaka-diode mo or magto-turn on siya. Physically, nakakabit siya, pero hindi tumatagos yung kuryente doon kasi hindi enough. Na-imagine nyo ba yung gusto kong sabihin? Na-guess nyo yung gusto kong sabihin sa part na yun? Okay? So, punta lang tayo dito sa... Salamat. Punta na tayo dahil yun yung part na sinabi ko. Lagpas ako na itong mga part na to dahil ito yung mga pinasolve ko naman. Punta tayo ngayon sa... Ito yung talagang aaralin natin actually ngayon. Piecewise linear model. Di ba nakaka-intimidate lang siya pakinggan, di ba? Pero actually, yung piecewise linear model na yan, guys, kaya nga model di ba? Na-discover nila, yung piecewise, guys, ano yan pangalan ng tao. Okay? Nabanggit ba yun dito sa overview? Hindi pala nakasabi. But anyway, yung gumawa ng model na yan, yung gumawa nung design na yan ay tao. Ang pangalan niya, piecewise ang sabihin niya. So, ang piecewise linear model, simplihan lang natin, guys. Meron ba ako sa ano? Ayan. Ang piecewise linear model, meron siyang sinasabi na ganitong graph, parang pa letter L. Nagets nyo? Basahin lang natin saglit yung graph. Huwag kayong mag-alala, hindi natin aaralin yung pinaka-slope ng graph. Kasi sa amin may sloping pa yun na tinatawag, pero no need na naman natin
discuss yun kasi hindi naman kayo electronics sa engineering na course, okay? Anytime mapuputol to guys, mag-join lang kayo ulit ha. Okay, try lang natin. Sa graph na to, sabi niya, yung saturation current mo is mayroong part doon na magto-turn on. Ano yung pag sinabi magto-turn on? Magkakaroon ka ng turn on na current. Kaya biglang sumipa siya pataas. Kung titingnan mo yung graph ng piecewise linear, para siyang pa letter J or biglang parang baliktad na pa letter L na bigla siyang sumipa pataas or meron kasing part sa ating PN junction or sa ating